loves, it's me Lavina and welcome back to my channel. So for today's vlog, another rejuvenating set na naman tayo. I think a month ago nag-upload ako ng rejuve set, and for this month, I will be sharing with you this Lux Queen PH Advanced Rejuvenating Set. But before we start, syempre, kung bago ka sa channel ko, please do subscribe and click the bell button right after watching this video para like ka notified. And also, please like, share, and subscribe. Lahat na gawin nyo para lang it will really help my channel to grow. And actually, kaka 23,000 na yun. I'm very much happy. Sana magtuloy-tuloy na. Well, anyways, if you wanna know my thoughts about these products, just keep on watching. Drop your worries, pick up on this fine stream of love. Start right away with today's review. So, yung product na sinasabi ko sa inyo, it's from Lux Queen PH and Advanced Rejuvenating Set. So, medyo natagalan ako gawin ng review to kasi nga, ayun, pinirest ko muna yung face ko. Ayoko naman isipin yun ha. Try ng kung ano-anong products. Hindi ko ma-recommend yung ganun mga sis, no? I'm just doing this kasi it's part of my work that to try out products para meron ako ma-recommend sa inyo. But hindi ko rin naman inaabos yung skin ko. Kung mapapansin nyo, may mga PR package or may mga bibili na akong skin products. Pero I make sure na nire-rest ko yung face ko at least 2 to 3 weeks bago talaga ako mag-try ng panibagong skincare products, lalo na when it comes sa mga rejuve set kasi we all know naman na matapang ang rejuve set. So kung ganyan din naman sa inyo mga sis, no, if you want to try out new set of products or new brand, I wouldn't really recommend na mag-try kayo agad-agad as in switch, di ba? Hindi ganon. You have to make sure na nakapag-rest yung face nyo bago kayo mag-try ulit ng product. Well, anyways, going back, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, actually natuwa lang ako dito kasi it's very rare na nakakita ko ng shade ng blue. So I think this is turquoise. Normally kasi nakikita ko like pink, white, and normally gano'n like purplish, gano'n lang. Parang very girly na shade ng colors. But this one, I like it kasi ang saya tignan ng color. So, pakita ko sa inyo isa-isa. It's very handy, hindi bulky tignan. So, for example, magta-travel ka, this is something na madadala mo at mabibit-bit mo sa bag mo kasi it's very handy. So, since nalabas ko na siya, wait lang, basahin muna natin yung box. So, from the box itself, it says here, this is Advanced Rejuvenating Set. So, for me kasi, when I hear or when I see Advanced, lalo na sa mga rejuve set, feeling ko, ito yung matatapang talaga. So, ang expectation ko dito, nung nakita ko siya, baka matapang. But, sabi dito, it refresh, renew, and recover, and achieve glass skin. So, it has, in the box, meron siyang cleanser, may toner, may sunscreen, and may night cream. So, hindi naman kayo mahihirapan kasi like what I've said in my previous rejuve set, it's very important to me na merong dito yung kung paano siya gamitin. So, yan, yung how to use. Kasi nga, di ba, let's assume na hindi naman talaga lahat tayo is familiar sa rejuve set. And I think dun sa vlog ko na do's and don'ts ng rejuve set, at napakarami pa rin sa inyo nagko-comment doon na first time daw nila magta-try ng rejuve set. So, I think marami pa rin users na first-timers, so it's very important na naglalagay si brand ng how to use dito. So, ayun, from the box, from the packaging, it's okay, it's good, I like it. Price point naman, this is 350 pesos, which is also really affordable when it comes to skincare. Kasi for the price ng 350 pesos, you get this 4 products. So, ayan, meron ka na night serum, sunscreen, and everything. So, sulit na yung 350 pesos mo kasi I think magagamit mo to like 2 to 3 months. Depende na lang sa paggamit mo. So, kung everyday ka talaga gumagamit ito, siguro 1 to 2 months. Pero kung hindi ka naman everyday gagamit ng ganitong products, like say every other day or every 2 to 3 days, depende talaga sa usage mo. So, price point, okay siya. And also, I think may pinadala sila sa akin dito, which is yung pinaka-soap nila. You can use this for your face, body, and this is with Gluta Arbutin. So, ayan. Ito yung pinaka-whitening soap nila. Papakita ko na rin sa inyo. Actually, dalawa yung pinadala nila sa akin. Naubos ko na yung isa. And talagang hindi ko to ginamit until ma-film ko to para mapakita ko sa yung itsura ng soap. So, I like it kasi yung logo nila naka-emboss din dito sa pinaka-soap. I'm not sure kung makikita dito sa video, pero I like it. And the smell, it's really good. So, this is only 65 pesos. This is very affordable kasi ang kapal niya and ayun, depende na lang din sa usage nyo kung ibababad nyo talaga siya sa water. Syempre, mabilis siya matutunaw. Pero, like, katulad nga ng lagi ko ni-recommend sa inyo, when it comes sa mga ganitong soap, hati-hatiin nyo para makatipid kayo. Kasi nga, pag nilagay mo siya ng buo,
mabilis talaga siya matunaw like Kojic soaps, diba? Going back to the review, isa-isayin na natin tong products nila. So now, let's start with the facial cleanser. So this is 60 ml. Ayan siya. With whitening actives and antioxidants that helps balance your skin tone. So when it comes to cleanser naman, hindi siya Kojic type, so which is, I like it. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, when it comes talaga sa Kojic soap, hindi talaga ako fan na gamitin siya sa face ko. Depende pa rin yan, kung hiyang ka, then go, hindi kita pakikalaman. Pero kasi, I'll be honest with you, ever since talaga, sa kahit anong brand na na-try ko, which is Rejuve, or kahit dun sa ginawa kong previous vlog about Kojic whitening soap, kung di pa napapanood yan, I'll be linking down below na lang, and Korean. So, ito namang cleanser nila, it's like a Cetaphil. May pagka-gel type siya, pero which is also, I'm not a fan of. Ako kasi, talagang fan ako ng facial foam. Feeling ko kasi pag may bubbles, parang feeling ko mas nalilinis talaga yung kaloob-looban ng pores ko. So, I wonder why nga, parang wala pa akong nakikitang Rejuve na facial foam ang gamit. It's either Kojic or ganito, yung mga gel type cleanser na parang Cetaphil. I don't know why. Siguro magkikreate lang ako ng sarili kong brand ng Rejuve and I will be making a facial foam kasi parang wala pa nakakagawa nun. Well, anyways, ayun na nga. So, sa cleanser nila, it's okay naman, pero hindi ako ganito ka-fan. Kaya medyo marami pa siya. Honestly, hindi ko pa siya masyado nagagamit. For me kasi, it's very important na nakakatanggal ng dirt and oiliness sa face. So, for me, I will really recommend this in the morning. Siyempre, pag gising mo, diba, nasa kwarto ka lang naman. So, hindi ka naman talaga nag-acquire ng maraming dirt sa face. Pero kung kunwari galing ka sa labas, tapos ito gagamitin mo, I wouldn't recommend kasi parang yun nga, hindi siya deep cleansing na facial wash. So, for me, I recommend this in the morning lang. So, itong toner naman nila, ayan, lagay natin, papakita ko sa inyo. Yung texture niya, it's very watery, ayan o. Sobrang parang tubig lang siya. Mako-compare ko siya sa mga na-try ko na Rejuve. At the same time, I'll be honest with you, nung una natakot ako kasi inamoy ko siya, and para siyang alcohol. Pero habang tumatagal, bumabangon na siya. So, which is, ayun na nga, wag muna natin i-judge, diba? And something that I like about this toner, hindi siya malagkit, hindi siya sticky feeling. Like, comparing to the other na-try ko na toners, so, parang wala talaga siyang pakiramdam. Parang wala kang pinatong sa skin mo. So, yun yung feeling ng toner na. So, next na i-share ko sa inyo is this sunscreen. Ito yung UV Sun Shield Matte Gel nila. Ayan. This is SPF 50. And a fast-absorbing, non-sticky gel that gives you lightweight, clean feel and leaves skin with a natural matte. So far, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng products nila. Kasi, I just like the idea na mattifying yung sunscreen nila. Kasi common talaga sa mga Rejuve set, yung natatry ko na sunscreen nila, very sticky talaga sa feeling. Kapag nag-Rejuve ka kasi, meron talaga siyang effect na mas magiging oily ka. Kasi para ang dating nito, nagiging glass skin ka. When you say glass skin, para talaga nagiging oily. So, I think it wouldn't work sa weather natin sa Philippines kasi napakainit dito. So, di ba, it's very important na naglalagay ka ng sunscreen lalo na pag lumalabas. So, kung nasa labas ka, ang init, pagpapawisan ka, tapos yung sunscreen pa na gagamitin mo is very oily, ang sticky. Girl, ewan ko na lang kung hindi ka magkaroon ng pimples doon. Hindi talaga na magkaroon ka lalo ng pimples, ng blackheads, ng whiteheads. And at the same time, parang it's very uncomfortable sa feeling na ang oily-oily ng face mo. And this one, of all talaga, ito yung pinaka-favorite ko dito kasi sobrang mattifying siya. Papakita ko sa inyo mga sis, no? So, ayan. At first, pag nilagay mo siya, watery yung feeling niya. Sobrang, ano ba to? Parang tubig. Ganun talaga siya. Pero, habang ina-absorb na siya ng skin mo, grabe, it feels like magic. Sobrang ganda talaga. As in, wala siyang white cast na naiiwan sa face. Lalo na ha, kung na-apply mo siya ng tama or na-blend mo siya ng tama sa skin mo. Pero this one, ayan, after niya, di ba, parang watery. Tapos maya-maya, pag na-absorb na siya ng skin mo, very mattifying talaga siya. So, ayan. Diba? Wala talaga siya. Yun yung nagustuhan ko sa products nila dito eh. It's more on talaga napansin ko ha. Wala siyang sticky and lagkit feeling after mong i-apply sa face mo. So, ayun. I like this sunscreen. So, last but not the least, this is their night serum. So, extra smooth and clear. It helps in the skin renewal process and moderates visible signs of aging. It clears acne, minimizes pores, and even the skin tone. So, since serum siya, napansin ko dito, may pagka-watery ulit yung texture niya. Papakita ko na rin sa inyo. So, ayan. Actually, yun yung ayaw ko dito sa packaging kasi ito yung pump.
So, pag binaliktad mo siya, mapupunta lahat ng products dito. So, ang hirap mag-press. Wala masyado lumalabas. Ang hirap. Tignan mo, ayan yung texture niya. Very watery din. One thing I like about this one is easily absorbed na naman siya ng skin. So, yun talaga yung medyo napansin ko dito na hindi ko normal nakikita sa ibang Rejuve. Kasi now, let's start with the final verdict. Let's divide it into two pros and cons. And I'll start with the pro, syempre. Unang pro ko dito is this is very affordable. I think lumilevel siya sa normal pricing ng mga Rejuve set in the market. So, competitive naman yung price niya. This is $350 and you get this 4 products, upload sa akin yan. Second is, I like this one kasi it's mattifying, yung feeling niya sa skin mo. Yun yung pinaka-finish niya eh. Comparing sa other Rejuve sets na na-try ko, it's very oily. So, pro to, lahat ko ba na-recommend ko to, lalo na kung hindi ka naman tipong everyday na nag-aircon pag matutulog. Kasi nga, hindi siya malakit sa feeling. Sobrang parang wala ka talagang itinatong or inilagay sa skin mo. So, next naman is mild peeling. So, many of us are very scared to try rejuvenating set kasi nga mahapde, may mga nasusunog na face, natatakot tayo na, ay baka matapang. This one, kung ile-level ko tong Rejuve set na to, siguro nasa gitna siya. Hindi siya mild kasi kahit papaano may naramdaman akong stinging sensation dito. And at the same time, meron din ako nakitang peeling. Pero, comparing it to do sa matatapang na Rejuve set na na-try ko, yung peeling nito, it's not too much. Hindi siya yung sobrang yung tipong peel na peel kung peel ka girl, hindi ganon. But may makikita ka talagang peeling. Visible yung peeling pero hindi naman yung sobra. When it comes naman sa ingredient, wala naman akong harmful na nakitang ingredient sa products nila, which is good. Meron kasi ako mga certain ingredients na iniiwasan when it comes to skincare products. So far, wala naman siya dito. But yung may nakita ko dito, alcohol and fragrance. We'll talk about it sa third pro ko dito is packaging. So, when it comes to packaging, lagi ko naman sinasabi sa inyo at nasabi ko na ilang beses na sa vlogs ko na hindi ako fan yung mga parang ino-open, tapos ididip mo yung hands mo, tapos babalik mo, silalagay mo. This one kasi, parang tube type na siya. Ipe-press mo lang, and diba? So, there's no possibility of bacterial transfer. Another con is yung fragrance nito. It's very strong as in. Ang tapang-tapang ng amoy niya to the point na, diba, muntikan ko na nga ma-judge yung toner niya kasi ang tapang ng amoy. And also yung sunscreen, yun yung I like the sunscreen kasi mattifying, pero kung may one thing akong gustong pabago sa kanila dito, yung amoy, sobrang tapang. Para na siyang naging pabango sa sobrang bango-bango niya. So, ayun. Yun lang naman. The fragrance kasi, that's something na kino-consider ko when it comes to skincare kasi alam nyo naman na ang fragrance, it's chemical. And then, last con ko, which is, na-share ko naman sa inyo, yung hindi ko gusto yung packaging ng night serum nila kasi it's hard to get the product. So, overall, I recommend the product. It's good. Lalo na sa price point niya na 350 pesos. Go and try this one. And wait lang pala mga sis, no? It says here, achieve glass skin. I'll be honest with you, hindi ako nakakita ng glass skin effect sa set na to. Hindi ko talaga masasabing nakaka-glass skin siya kasi I've tried so many rejuvenating set, pero doon talaga nakakita ko na glass skin talaga ako as in. But this one, hindi ko masyado na-notice yung pagka-glass skin. Pero yung clear skin and nag-lighten out talaga yung dark spots ko, okay siya doon. Kung interesado kayong itry to, I will be linking down below na lang. I think they have their Shopee account and also Facebook page. You can just message them kung gusto nyong umorder. Lahat yan nalagay natin sa description box. And ayun, thank you so much for watching this video. Please, kung meron kayong any recommendations, comment down below. And also, i-like nyo na rin itong video na to. I-share nyo na rin. Tulong na rin po sa channel ko yan. And syempre, please do subscribe kung hindi ka pa part ng family. And click the bell button para like and notified sa aking next uploads. That's it for today. That's my honest thoughts about this product. I hope you enjoyed this video. Thank you so much and see you in my next vlog. God bless us all. Bye!